Welcome back sa Pinoy MD! Mga kapuso, ngayon pong umaga makakasama na natin ang ating resident internist at wellness expert na si Doc Oyi para sagutin nga po ang mga ipinadala ninyong mga health-related questions. Kaya eto na, i-welcome na natin. Good morning, Doc! Good morning, Connie, at good morning po sa mga nakatutok ngayon dito sa ating mga kapuso. No? So, oras na naman para sagutin natin ang inyong mga katanungan patungkol sa inyong kalusugan. O, eto na, Doc, ha? Ang unang tanong for you. Ano raw kaya ang sakit ng kanyang mister kung madalas itong nakakaranas ng pananakit ng dibdib sa may bandang kaliwa ng kanyang dibdib sa tapat ng puso? Ang tanong na yan mula kay Laylin Bumakas. Nako, Laylin, unang-una, no? Lalo na kung mataas ang risk factor ng iyong mister para magkaroon ng heart attack. No? So maaring yung pananakit ng dibdib na yan ay yung tinatawag naming angina or angina, no? So, or chest pain na maaring ang pinagmumulan ay dahil sa problema sa puso or dahil sa problema sa daloy ng dugo sa ugat ng ating puso. So kung yan ay talagang madalas, Laylin, no? At lalo kung ito ay effort-related at lalo na kung marami ding risk factor ang iyong mister tulad ng paninigarilyo or siya ba ay may high blood, no? O may lahi ba sa pamilya nila na nagkaroon ng atake sa puso na bata pa, dapat kumonsulta ka na sa eksperto sa sakit sa puso, sa isang cardiologist para sa iyong mister. Eto naman, Doc, paano raw kaya magagamot ang hepatitis B? Tanong naman yan ni Herbert Doroha Bolima. Well, ang paggagamot sa hepatitis B ay dumedepende sa stage ng karamdaman. Ano? So, kasi merong mga nagkakaroon ng hepatitis B na nagtutuloy-tuloy ito para from acute hepatitis B infection, ito ay didiretso sa chronic hepatitis B carrier. No? So, depende yon. So, kung talagang ito ay chronic hepatitis B infection, merong mga gamot, yung tinatawag natin mga antiviral medications, no? Na talagang pagmatagalan ng gamutan nito, ngunit ito ay medyo may kamahalan. Ano? At the same time, kung talagang chronic hepatitis B infection, lalo na kung ito ay nagpapakita ng pagkasira ng ating atay, no, o mga komplikasyon na kaakibat ng chronic hepatitis B infection tulad ng liver failure, no, dapat itong magamot. Ang paggagamot dito ay depende, no, sa estado ng karamdaman na yan. No? So, but kung ito naman ay acute hepatitis B infection lang, kung malakas ang iyong imunidad, no, at times kinakaya ng ating immune system para patayin itong virus na to. Pero minsan, isa pang treatment, yung tinatawag naming interferon treatment. No? So ito ay mamahalin ding gamot na binibigay intravenously para tulungan nga ang ating immune system na puksain itong virus. Ano raw ba ang gallbladder polyps? Ano ang mga sintomas ito at paano ito nakukuha? Ipinadala po ang tanong na yan ni San Andrea II. San Andrea, ang gallbladder polyp ay pagtubo, no, growth doon sa loob ng ating apdo, no. So, maaaring ito ay gawa sa cholesterol or meron isa pang klase ng gallbladder polyp, yung tinatawag nating adenomatous gallbladder polyp. Yung cholesterol polyp, yun ang pinaka-common. Ito ay dahil sa kung sakaling ikaw ay may problema sa cholesterol metabolism, no? Ito magdudulot kung bakit magkakaroon ng pagtubo dito, lalo na kung meron yung sluggishness or pagkabagal ng daloy ng papaitan or bile, no? Mula sa ating atay, papunta sa ating apdo, or mula sa ating apdo, palabas sa ating maliit na bituka. So, kadalasan wala itong sintomas, no? Ngunit maaari din itong makaapekto sa daloy nga ng papaitan, kung kaya pagtagal-tagal, maaari itong magdulot din ng pagkakaroon ng bato sa apdo or gallstone. Eto naman, Doc Oyi, na-diagnose daw ang kanyang asawa na diabetic at sumailalim din ito sa glaucoma medical procedure. May paraan daw ba para maiwasan ito na mag-insulin shots? Ang question na yan mula po naman kay Cesar G. Serrano. Well, hindi naman lahat ng diabetiko ay nauuwi na mag-require ng insulino, lalo na kung yung pasyente ay talagang iiwasan niya ang lahat ng risk factors kung bakit
tumataas na gusto ang kanyang asukal. Nagsisimula yan sa ating nutrisyon, ano, sa pagkain. Kaya kung sakaling ang iyong mister ay may problema sa timbang, no, at ito'y magbabawas, o ang iyong mister ay sedentaryo ang kanyang pamumuhay at wala talaga siyang sapat na ehersisyo at paggalaw, lahat ng mga lifestyle factors na ito, kung aayusin lang ng iyong mister, makakatulong talaga ito para maiwasan niya na siya ay mag-require ng insulin dahil sa hindi na makontrol ang kanyang asukal or ang pagpalya ng kanyang glucose metabolism. Thank you so very much, Doc Oy, sa pagsagot ng mga katanungan ng ating mga kapuso. Ipadala niyo lamang po ang inyong mga question sa aming Facebook page at baka question niyo na ang masagot naman namin next week.